Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Christine at ito ang kwentong kababalaghang naranasan ko. Isang karanasang pilit kong isinulat para mailabas ang bigat na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Isinusulat ko po ito mula rito sa Maynila, ilang buwan matapos akong umuwi sa probinsya namin sa Capiz. Matagal na akong hindi nakakauwi noon dahil sa trabaho, pero nang tuluyan akong mawalan ng hanap buhay, wala na akong ibang naisip kundi bumalik muna sa amin. Akala ko doon ako makakahinga. Akala ko ligtas doon. Ang bahay namin ay nasa pinakadulo ng sityo. Isang hilera lang ng mga bahay ang nasa amin at pagkatapos noon ay puro niyugan na at masukal na damuhan. Bata pa lang ako, sinasabi na ng mga matatanda na huwag basta lalabas kapag gabi, lalo na sa may dulo. Pero dahil matagal na akong wala roon, inisip kong baka panakot lang iyon sa mga bata. Unang mga gabi, maayos naman, tahimik, presko ang hangin. Pero napansin ko na tuwing dapit hapon, isa-isa nang nagsasara ng pinto at bintana ang mga kapitbahay. May ilan pang tahimik na nagbubulungan kapag nakikita akong nasa labas. Tinanong ko si nanay kung bakit parang maagang magsipag-uwian ng lahat. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi lang niya, "Christine, huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na. Kahit anong marinig mo, kahit may makita ka." Hindi ko na siya tinanong pa, pero doon nagsimula ang kaba. Isang gabi, hindi ako makatulog kaya naupo ako malapit sa bintana ng kwarto ko. Kita roon ang dulo ng sityo, madilim, walang ilaw, at tahimik. Doon ko napansin ang isang figurang nakatayo sa may punong mangga. Hindi siya gumagalaw. Akala ko tao lang na nagpapahinga. Ngunit habang tumatagal, napansin kong hindi siya umaalis at mas lalong hindi siya lumalapit sa kahit kaninong bahay. Doon lang siya, sa hangganan ng dilim. Kinabukasan, kinausap ako ni nanay. "Alam kong may nakita ka na," sabi. Doon niya sinabi sa akin ang matagal ng alam ng buong sityo na may aswang daw na naninirahan sa dulo at madalas daw itong nagpapakita kapag may bagong uuwi o may mahina ang loob. Hindi na ako naghintay ng isa pang gabi. Makalipas ang 2 araw, bumalik ako ng Maynila. Isinusulat ko po ito hindi para manakot, kundi para magbigay babala. Hindi lahat ng lugar na tinatawag nating tahanan ay nananatiling ligtas. Minsan, habang tayo ay umaalis, may mga bagay na nananatili at naghihintay ng ating pagbabalik. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang dulo ng sityo, hindi ko maiwasang isipin kung naroroon pa rin ba siya. At kung sakaling may umuwi muli roon na walang alam sa mga nangyari, sana'y mas maging handa sila kaysa sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at more power sa channel nyo.